Alright. Dahil birthday ko ngayon, ito, magka-camping tayo. Supposedly. Hindi ko malocate yung spot kasi hindi na siya abot ng Google Map. Na-calibrate ko na siya but still. And sa nakikita natin, paggabi, walang ka-ilaw-ilaw dito at walang katao-tao. So, ayun. Papunta nga pala tayo sa Macarari. Isa itong camp fire site malapit sa Herpantayarvi. So mga ano to, mga 2 to 3 kilometers away mula sa Herpantayarvi. At this time of the year, I believe ganito talaga to kadulas kasi na compressions kasi ito plangketa yan, so yan talaga dinadaanan ng tao, but dito tayo sa gilid kasi sobrang dulas niya dahil sobrang compact na ng snow, kakatapak ng tao syempre. Tapos ito mga nakaraang araw uminit, so natunaw yung snow and then lumambing. Now siguro saan na ba yun? Yeah, -7. Kaya ganito suot ko. Alright, I believe malapit na tayo. Ay so yun nga, naputol tayo dahil live tayo. At yung dinaan natin kanina sa sobrang kitid and sobrang matarik. So pa-slope yung trail and slippery. Sobrang slippery. Though nakapang trail ako na boots but di pa din. So yun nga. Pagbigyan na ako. Birthday ka naman. Kita niyo yung sunset. Ganda. Right? So, plan natin magpagabi dito. So, as I said, siguro 45 to 1 hour na lang ang daylight. Sinadya ko yun kasi nga gusto ko talagang masolo tong lugar na to. And tingin ko naman walang siraulong kagaya ko na mapupunta rito ng ganito. Ganito kalamig sa liblib na lugar. Ayun. So mamaya magla-live ulit ako. Siguro pero magano muna tayo, magpapahinga. Pagod ako. Naligaw pa nga ako kasi lumagpas ako dun sa trail kasi tinuturo ng Google sa kabilang daanan. Pumunta nga ako doon. Mali naman. Ayun. Tahimik. Walang katao-tao. Ayan. Okay. Kanina may mga bata rito. Alam ko naman ba't tinawag na Macarayar rito. Macara means sausage. Yarvi means lake. So, sausage lake. Mga bata dito na iihaw din sila rito sa fire pit. And hindi sa masyado nakausap kasi hindi naman nag-i-English eh. So, ako, pag di ako kinakausap, di naman ako nagsasalita.
juicy. Kaya pala time check. It is now 8:30 in the evening. Okay, all set. Ting kawali. At kukuha tayo ng kahoy doon. Hindi makita kasi madilim talaga. Ayan. Tara, kuha tayong kahoy. Go. At mukhang lumalamig na rin kasi nararamdaman ko na nakakangatog na. Yun na. Ito ka na to. Yan yung pagkain natin today. Tonight. Kain na yan. Napakaganda. Napakatahimik. Madumi ba to? Ayan, malapit na maluto. Alam nyo, okay din eh, no? Kasi ito yung ilaw na yan. May lalaki kanina dumaan sa akin. Sabi niya, muhay ka. Kulang muhay. That's all I know. Hindi rin naman kasi ganun nakakatakot kahit na mag-isa ka rito. Oh, ayos lang. Problema lang, sobrang lamig talaga. Kung wala tong apoy, sigurado ngatog-ngatog tayo. At lapit na maluto yung pagkain natin. Gutom na ako. Noong oras na? Noong oras ba? 9:30. Yeah. Konti na lang, maluluto na rin to. Ayaw kasing biglayin kasi rubber yung handle, so pag nilapit natin doon masunog, sayang. Tapos step 2 tayo mamaya. Actually yan lang dala ko. So ayun, alright. Happy birthday. Lapit na matapos yung araw, so
Tapos na birthday ko. Oh well. Hindi naman ganun kalayo ito mula sa sibilisasyon. So, siguro maya maya may dadaan pa ulit. But, ayaw lang gawin ng iba to sa gabi. Kasi nga, gabi. Nakakatakot din. Kain tayo. See you again, makarayap. Tara na. Alam mo kung wala kang flashlight dito, sigurado matudulas ka or napapano ka rito kasi sobrang dilim. Bueno. Yeah. Tanyo, diba sabi sa inyo, kahit kamay nyo hindi nyo kayang makita. Well, susundan ko lang tong daanan kung saan ako nanggaling kanina. Hopefully makakarating tayo sa pinanggalingan natin. At makikita natin wala talagang kailaw-ilaw. Ako lang talaga nandito. Bueno, time check 10 PM. So ang basic plan ko is mag-set camp doon. Kanya lang iba yung lamig and wala pa akong proper gear. Well, somewhat proper in a way, but wala akong tent or sleeping bag, sleeping pad, basic ng camping. Napakadulas. At hopefully makakauwi tayo ng maayos. Madulas doon. Atay ko. Isa pa. Madulas doon. Okay. So, doon tayo galing. Nakikita nyo ba? Ayun. So, yun nga. Kailangan lang talaga mag-ingat dito. And yung sapatos ko wala siyang spike. So, tingin ko dito ako sa kabila. Ano kasi pa-slope kasi itong lugar na to. So, kung pa-slope siya, sabihin yan, matarik. So, ibig sabihin yan, kung madulas yung yelo, di madudulas ka pababa. Just hindi lang nakikita sa camera. Pero kung titingnan mo, titingnan nyo, ayan, kung ano lang naiilawan ko, yun lang yung nakikita ko. Yun. So, hingal kasi nga paakyat to, so nakakahingal siya
hike. So in conclusion, hindi naman nakakatakot talaga mag camp out. Mag-isa ka lang ng madilim, wala kang nakikita. Maybe next time papakita ko sa inyo yung summer view ng lugar na yan. Hopefully makakabalik tayo dito sa summer, but siguro sa rest day natin, kasi pag summer dito sobrang ng trabaho, medyo mapigat dahil lahat sila naka summer vacation, at tayo as foreign workers wala nun. Saka doon tayo kumikita ng maayos pag summer, kasi lagpas-lagpasan yung oras natin dahil ang kitaan dito per ora. So kung nasipag-sipag ka, pasukan mo ng pasukan. Nakakita na ako ng sibilisasyon, medyo may ilaw na sa bandar yan. At balik tanaw tayo, saan tayo galing. Walang ilaw, may ilaw. See? O kung hanggang ngayon nanood pa rin kayo, maraming salamat po. Yeah. Sa mga di pa nga pala nakakapag-subscribe dyan sa YouTube channel ko, baka naman, baka lang, that's caps lock Philmark space Lemon TV. Type nyo lang pangalan kung makikita nyo naman yan, Philmark Lemon TV. Siya, andyan na yung mga ilaw. Doon tayo galing. Ayun, doon. Kung walang flashlight, wala rin kayo makita. So ang total hike back and forth mula dito hanggang sa Makarayarwi is around well, depende kung paahon ka o pababa. Nag-average siya. Bumabalik tayo. Ayun, nag-average siya sa 12 to 15 minutes ang pabalik, and 15 minutes to 17 minutes ang papunta. Ayan, maraming salamat sa pagsama, at hanggang sa susunod nating adventure. Paalam.